Sa murang edad na 7, natutunan na ni na Makmak, Maymay at Makoy na ang mundo ay hindi gawa sa laruan, kundi sa pawis at pagod. Tagaktakang pawis ng triplets, habang pasan-pasan ang kani-kanilang bilao sa labas ng merkado. Ang init ng sikat ng araw ay tila humahagupit sa kanilang balat, habang ang maitim na usok mula sa mga jeepney ay pilit na nagnanakaw ng kanilang hininga. Pero sa kabila ng dumi sa muka, pilit nilang ipinapaskil ang pinakamalaking ngiti, ang ngiting puhunan nila para mabuhay. Mga ate, kuya, bili na po kayo! Banana cue po, puto at kutsinta. Mainit-init pa po ito. Masarap ang luto ni Aling Pasing. Bonus lang po kaming mga cute na naglalako. Masiglang sigaw ni Makmak. Ang panganay na pilit itinatago ang pangangatog ng tuhod. Makmak! Tawag ni Maymay ang pangalawa. Tinignan niya ang suot na luma at gasgas na relo. Alas 4 na. Wala pa sa kalahati ang benta natin. Paano na yung pambili ng gamot ni Nanay Lovely? Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang ina, tila huminto ang mundo ng tatlo. Si Lovely ay nasa ospital, naghihintay ng lunas na tanging pera lang ang makakabili. Ate Maymay, nauuhaw na ako. Mahinang daing ni Makoy, ang bunso. Ang labi niya ay maputi na at bitak-bitak sa tuyot. May tubig pa ba tayo? Binuksan ni Maymay ang kanilang bote. Wala na, Makoy. Kahit isang patak, wala na. Pwede bang bumili kahit isa lang? Pakiusap ng bata. Hindi pwede. Pigil ni Makmak. Kahit pa siya mismo ay nararamdaman na ang hapdi sa lalamunan. Ang bawat sentimong kikitain natin, para yun sa reseta ng doktor. Bukas, kailangang mabisita natin si Nanay Lovely. Hindi tayo pwedeng pumunta doon na walang dalang gamot. Tumingin si Makmak sa paligid. Ang merkado ay unti-unti nang tumatahimik. Ang mga mamimili ay pauwi na sa kani-kanilang mga pamilya, habang silang tatlo ay nakatayo pa rin sa gitna ng polusyon, saan ang malamig na ring mga paninda. May alam ako, bulong ni Makmak. Ang mga mata ay biglang kuminang. Sabi ni Kuya Julius, may malapit na village dito, Emerald States. Malalaki raw ang bahay doon, parang palasyo. Pero kuya, bawal tayo roon. Di ba? May mga guard. May halong takot na sabi ni Maymay. May sikretong daan daw sa likod, sa may bakod na butas. Kung makakapasok tayo, sigurado akong papakyawin nila ito. Ang mga mayayaman, hindi na nagtsatsaga sa tingi-tingi. Isang benta lang natin doon, may pambili na tayo ng gamot. May pang McDo pa tayo para kay nanay. Dala ang desperasyon at pagmamahal sa ina, sumang-ayon ang dalawa. Binaybay nila ang madilim at mabahong iskinita. Gumapang sa ilalim ng kalawanging bakod hanggang sa bumungad sa kanila ang isang mundong akala nila ay sa TV lang makikita. Katahimikan, walang usok, walang sigawan ng mga tsoper. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga mamahaling sprinkler na nagdidilig sa mga Bermuda grass. Ang mga bahay ay hindi lang basta bahay. Ang mga ito ay naglalakihang mansyon na may mga gintunggit, kumikinang na mga bintana. Wow! Tanging nasabi ni Makoy. Palasyo ba ito, kuya? Higit pa sa palasyo, Makoy. Sagot ni Makmak. Dito matatapos ang pagod natin. Pero habang naglalakad sila sa gitna ng malawak at sementadong kalsada, napansin nilang tila walang tao. Ang bawat pinto ay sarado. Ang bawat bintana ay may makakapal na kurtina. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman nila ang pagiging iba. Ang kanilang maduming sando at punit-punit na tsinelas ay tila isang malaking mansa sa napakalinis na paligid. Hindi nila alam,
Sa isa sa mga mansyong iyon, sa likod ng isang tinted na bintana, may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila. Isang lalaking may matigas na anyo, ngunit may malalim na misteryo sa mga mata. Si Jacob. Si Jacob, ang lalaking nagmamay-ari ng katahimikang iyon, ay hindi sanay sa istorbo. At ang tatlong batang madungis na pumasok sa kanyang teritoryo ang magiging mitsa ng isang engkwentrong hindi nila malilimutan. Sino ang mga yan? Malamig na tanong ni Jacob sa kanyang sarili habang nakatingin sa triplets na papalapit sa kanyang gate. Sa tapat ng isang naglalakihang gate na kulay itim, nakasandal ang isang lalaking tila may pasan ng sarili niyang mundo. Si Jacob. Naka-formal na suot ito, hawak ang kanyang telepono at seryosong nakikipag-usap. Pero ang kanyang seryosong anyo ay biglang nabuwag ng isang tumpok ng tatlong maliliit na tao, ang humahangos na tumakbo papunta sa kanya. Tagaktakang pawis, madungis, pero may dalang basket ng pag-asa. Eksaktong ibinaba ni Jacob ang telepono nang bumulaga sa kanya ang tatlong magkakamukhang muka, triplets. Hindi niya napigilang mapangiti ng tipid. Isang bihirang ekspresyon para sa isang taong tulad niya. Sir, bili na po kayo. Banana Q, puto, suman. Masarap po ito, sir. Luto ni Aling Pasing. Promise, isang kagat niyo lang. Mamatay man si Batman. Hahanap-hanapin niyo to. Pabibong bungad ni Makmak. Sa likod niya, si Maymay ay pilit na itinataas ang basket para maabot ng paningin ng matangkad na lalaki. Pinagmasdan sila ni Jacob. Mula sa kanilang punit na sando hanggang sa kanilang pudpod na tsinelas. Paano kayo nakapasok dito? At bakit ang liliit niyo pa para magtrabaho? Nasaan ang mga magulang niyo? Nagkatinginan ang triplets. Ang ngiti ni Maymay ay dahan-dahang napalitan ng lungkot. Wala na po kaming tatay, sir. Si Nanay Lovely naman po. Nasa ospital. May sakit po siya sa puso. Kailangan po naming makaipon pampa-opera. Tumusok ang mga salitang iyon sa dibdib ni Jacob. Ang katahimikan ng kanyang mansyon ay biglang naging bingi sa harap ng ingay ng realidad ng mga batang ito. Bumili lang po kayo. Malaking tulong na po yun. Dagdag ni Makmak. At para sulit po ang bayad nyo, sasayaw po kami para sa inyo. Hindi na hinintay ng triplets ang sagot ni Jacob. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng dapit hapon, nagsimulang gumiling at tumindak ang tatlo. Wala silang dalang speaker, kaya sila na rin ang nagbibigay ng sarili nilang kumpas at kanta. Ang kanilang mga tawa at hiyaw ay pumuno sa paligid. Napapalakpak si Jacob, hindi dahil sa galing ng sayaw, kundi dahil sa tibay ng loob ng mga bata. Sige na. Napahangan niyo ako. Bibilhin ko na lahat yan para makauwi na kayo. Nagtalon sa tuwa ang tatlo. Agad na isinalin ni Maymay ang mga parinda sa plastik, niabot ito kay Jacob. Nang dukutin ni Jacob ang kanyang wallet, kumuha siya ng 2,000 piso at iniabot ito sa mga bata. Sir, ang laki po nito! Gulat na sabi ni Maymay. 500 lang po lahat to. Wala po kaming barya sa 2,000. Keep the change. Simpleng sagot ni Jacob. Ibili niyo ng gamot at pagkain. Para kay Nanay Lovely niyo yan. Akma nang ibabalik ni Makmak ang pera. Sir, hindi po pwede. Sabi po ni Nanay, huwag daw kaming tatanggap ng pera na hindi namin pinaghirapan. Huwag kayo mag-alala. Lumuhod si Jacob para mapantayan ang taas ng mga bata. Gusto ko lang tumulong. Isipin niyo na lang na talent fee niyo yan sa pagsayaw niyo kanina. Hindi yan limos. Pinagtrabahuan niyo yan. Doon lang lumambot ang itsura ni Makmak. Nagpapasalamat ang tatlo nang may nagniningning ang mga mata. Para kay Jacob, ang mga ngiting iyon
ay tila mas mahal pa sa 2,000 ibinigay nito. O sige na, pasok ko lang ang kotse ko. Umuwi na kayo at baka hanapin kayo sa inyo. Bili ni Jacob bago tumalikod. Pero bago pa man siya makasampa sa kanyang sasakyan, nagbulungan ang tatlo. Kuya Makmak, Bulong ni Makoy. guardian angel natin siya. Baka siya na ang sagot sa opera ni nanay. Doon nabuo ang isang mapangahas na plano sa isip ni Makmak. Sir, wait lang po. Lumingon si Jacob. May kailangan po ba kayo? Sir, kailangan po talaga namin ng malaking pera para kay nanay. Alam po naming hindi sasapat ang paglalako lang. Diretsong sabi ni Makmak, habang ang dalawa niyang kapatid ay nakatingin kay Jacob nang may pagsusumamo. Baka pwedeng mamasukan na lang kaming katulong dito sa mansyon nyo. Kahit ano po gagawin namin, maglinis, magdidilig. Basta po, matulungan nyo kaming maipon ng pampaopera ni Nanay Lovely. Sandaling natigilan si Jacob. Tinignan niya ang naglalakihang pader ng kanyang mansyon. Isang bahay na puno ng gamit pero walang buhay. At ngayon, 3 maliliit na kaluluwa ang nagpipresentang punan ang katahimikang yon. Ang babata niyo pa. Mahinang sabi ni Jacob, pilit na nagpapatigas ng loob. Baka makasuhan pa ako ng child labor niyan. Pero sir, kailangan po talaga namin. Pakiusap ni Maymay. Ang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Kahit po, tagalinis lang ng sapatos nyo. Hindi alam ni Jacob kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may kumatok sa pintuan ng kanyang puso na matagal na niyang ipinid. Sa harap ng pagsusumamo ng triplets, naramdaman ni Jacob ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang malasakit. Ang mga mata ng bata ay tila salamin ng hirap na hindi dapat nararanasan ng sino mang paslit. Sige. Buntong hininga ni Jacob. Pero sa Lunes pa kayo magsisimula. Wala ako rito ngayong weekend. At tandaan nyo, wala ang mabibigat na trabaho. Maglilinis lang kayo ng mga gamit. Magdidilig ng halaman. Yung magagaan lang. Sa totoo lang, gusto na sana ni Jacob na ibigay na lang ang buong halaga ng opera. Pero alam niyang may pride ang mga batang to. Ayaw niyang isipin nila na limos lang ang lahat. Bukod doon, kailangan niyang masiguro na hindi sila biktima ng anumang sindikato. Nagtalon sa tuwa ang tatlo at biglang sumugod para yakapin si Jacob. Nabigla ang lalaki. Hindi siya sanay sa pisikal na pagpapakita ng emosyon. Pero ang init ng yakap ng 3 anghel ay tila tumunaw sa yelo sa kanyang puso. Salamat po sir. Nga pala, ano pong pangalan nyo? Tanong ni Makmak habang nakatingala. Jacob. Jacob ang pangalan ko. Ang ganda po, parang pang-anghel. Sige po Sir Jacob, babalik po kami sa Lunes. Masayang sigaw ni Makmak habang kumakaway paalis. Kinabukasan, bitbit ang baon na pag-asa. Tinungo ng triplets ang pampublikong ospital kung saan nakakonfine ang kanilang ina na si Lovely. Ang amoy ng gamot at siksikang mga pasyente ang bumati sa kanila, pero hindi ito naging hadlang para sa kanilang excitement. Nanay! Sabay-sabay silang tumakbo patungo sa kama ni Lovely. Nakahiga ang kanilang ina, maputla at maraming aparatong nakakabit sa katawan. Ang kanyang kidney ay unti-unti nang bumibigay. At ang tanging partial nephrectomy surgery na lang ang pag-asa niya para makauwi sa kanyang mga anak. Nang makita ni Lovely ang kanyang triplets, pilit siyang ngumiti kahit bawat galaw ay may kaakibat na hapdi. Makmak, Maymay, Makoy, namiss kayo ni nanay. Agad na inayos ni Maymay
ang mga dala niyang gamot at plastik ng sariwang prutas sa side table. Teka, ang dami niya namang dalang pasalubong. Usisa ni Lovely. Bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Saan niyo nakuha ang pambili ng mga yan? Mukhang napakamahal ng mga ito. Nagkatingina ng triplets. Nag-alangan si Makmak pero alam niyang kailangang maging matatag. Kasi po nanay, sobrang mabenta po yung paninda ni Aling Pasing kahapon. Binigyan niya kami ng malaking bonus kasi naubos namin lahat agad. Isang white lie para sa katahimikan ng loob ng ina. Alam nilang kapag nalaman ni Lovely na galing sa isang estranghero ang pera, hindi niya ito tatanggapin dahil sa takot na baka may kapalit na masama. Biglang naluha si Lovely. Pasensya na kayong mga anak. Hindi niyo dapat ginagawa ito. Sa murang edad, dapat nag-aaral kayo. Hindi nagbabanat ng buto para sa akin. Nanay, huwag niyo pong sabihin yan. Hirit ni McCoy habang pinupunasan ang luha ng ina gamit ang kanyang maliit na kamay. Masaya kaya maglako, lalo na itong si Makmak. Laging lutang kaya nakakaapak ng dumi ng aso sa daan. Nagtawanan ang magkakapatid. Pati si Lovely ay hindi napigilang mapahagikik. Sa gitna ng siksikan at maingay na ward ng ospital, ang kanilang tawa ay tila isang himig na nagbibigay buhay sa silid. Inasikaso ng triplets ang kanilang ina. Pinunasan ng katawan, sinuklay ang buhok, at pinakain ng prutas na dala nila. Habang pinapanood sila ni Lovely, isang panalangin ang binulong niya sa langit. Na sana, kahit anong mangyari, manatiling matatag ang kanyang mga anak. Hindi niya alam na sa darating na Lunes, ang buhay ng kanyang triplets ay tuluyan ng magbabago sa ilalim ng bubong ng misteryosong si Jacob. Sa likod ng mapait na katotohanang may malubhang sakit ang babae, damang-dama pa rin ni Lovely na siya ang pinakamaswerteng ina sa mundo. Habang pinagmamasdan niya ang triplets, napaalis ng ospital noong hapon ng Linggo. Hindi niya mapigilang maluha. Pinabaunan niya ang mga ito ng mahigpit na yakap at matamis na halik. Mga halik na tila nagsisilbing baluti ng mga bata sa malupit na mundo sa labas. Sa susunod na Sabado pa ang balik nila, kaya naman ang bawat segundo ng paghihiwalay ay tila isang taon para sa isang inang hindi alam kung hanggang kailan patatagal ang kanyang hininga. Kinabukasan, Lunes ng alas 6 ng umaga, gising na ang triplets. Sigurado ba kayo na maayos ang suot natin? Tanong ni Maymay habang sinusubukang ayusin ang gulo-gulong buhok ni McCoy. Suot nila ang kanilang best Sunday dress at t-shirt. Mga ukay-ukay na galing sa donation. Gusot-gusot at may maliliit na butas. Pero para sa kanila, ito na ang pinaka-presentabling anyo nila. Bitbit ang dalawang malaking sako na bag kung saan nakasilid ang kanilang ilang pirasong damit at mga gamit. Nilakad nila ang distansya mula sa kanilang barong-barong hanggang sa Emerald States. Hello po mga kuya! Good morning po! Andyan po ba si Sir Jacob? Sabay-sabay na tanong ng triplets pagkadating sa mataas na gate na kulay itim. Ang dalawang guard na naka-duty ay napahinto sa pag-inom ng kape. Pre, tignan mo nga to. May 3 kuting na magkakamukha rito sa harap natin. Biro ng isang guard. Anong ginagawa nyo rito, mga bata? At bakit may bitbit kayong mga sako? Hindi pwedeng magtambak ng basura dito sa tapat ng gate. Bahagyang nanginig ang tuhod ni Makmak. Pero bilang panganay, umakbang siya pasulong. Hindi po kami basura, Manong. Kinuha po kami ni Sir Jacob na katulong. Sabi niya po, ngayon ang first day namin. Ako po si Makmak, ito po si Maymay, at yung makulit na yun ay si McCoy. Napailing ang mga guard.
Katulong? Ang liliit nyo pa. Baka nagkakamali kayo ng bahay. O baka naman nananaginip lang kayo. Dito lang po kami sa tabi. Hihintayin po namin si sir. Giit ni Maymay. Naupo ang tatlo sa semento, yakap ang kanilang mga bag. Matyagang naghihintay sa ilalim ng dahan-dahang tumitinding sikat ng araw. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang bintana nito at lumantad ang seryosong mukha ni Jacob. Nang makita niya ang tatlong paslit na tila mga basang sisiw na naghihintay, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Senyorito Jacob, may mga bata po kasing nagpupumilit na katulong niyo raw sila. Paliwanag ng guard, pero itinaas lang ni Jacob ang kanyang kamay para patigilin ito. Pinapunta ko sila. Pagbuksan niyo sila ng gate. Utos ni Jacob. Bumaba ang lalaki sa kotse at nilapitan ang tatlo. Ang aga niyo ah. Sabi ko 8:00, pero 7:00 pa lang nandito na kayo. Bawal pumalit sa trabaho, sir. Yun po ang turo ni Nanay Lovely. Energetic na sagot ni Makmak. Napansin ni Jacob ang mga bag nila. Dala niyo na ba ang lahat ng gamit ninyo? Hali kayo. Sumakay kayo sa loob. Ihahatid ko na kayo hanggang sa mismong pintuan ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ng triplets. Sa loob po ng kotse niyo, sir? Tanong ni Maymay. Baka po madumihan namin yung upuan. Baka po mag-amoy pawis. Huwag niyo nang intindihin yon. Sakay na. Utos ni Jacob na may kasamang tipid ng ngiti. Pagpasok sa loob ng kotse, tila ba nasa loob sila ng isang spaceship. Malamig ang aircon at amoy bago ang paligid. Si McCoy, hindi nakapagpigil, pabalik-balik ang haplos sa leather na upuan. Wow! Parang kama ni nanay sa ospital, pero mas malambot. Bulong ni McCoy. Nang makarating sila sa harap mismo ng mansyon, halos malaglag ang panga ng tatlo. Ang bahay ay parang isang palasyo na gawa sa puting bato at salamin. Sa gitna ng hardin ay may fountain na may estatwa ng mga anghel. Sir Jacob, sa inyo po lahat ito? Wala po bang multo rito sa laki? Curious na tanong ni Makmak habang pilit na inaabot ng tingin ang pinakatuktok ng bubong. Wala Makmak. Ako lang, ang mama ko, at ang mga kasambahayang nakatira rito. Sagot ni Jacob habang binubuksan ang dambuhalang pinto. Pagpasok sa lobby, lalong namangha ang triplets. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab na parang salamin at sa itaas ay may nakasabit na chandelier na kumikislap sa liwanag. Sir, bakit po wala kayong mga anak? At nasaan po ang asawa niyo? Tanong ni Makmak habang kumakamot sa batok. Natigilan si Jacob. May asawa ako, pero nasa ibang bansa siya para sa negosyo at wala kaming anak. Hindi kami nabiyayaan. Malungkot po ba mag-isa sa ganitong kalaking bahay? Dugtong ni Maymay. Kasi po kami, kahit maliit ang bahay namin, maingay kami kaya hindi kami nalulungkot. Ngumiti ng mapait si Jacob. Minsan malungkot nga. Si nanay nga po, walang asawa pero may 3 anak. Biglang hirit ni McCoy. Mabilis na tinabunan ni Makmak ang bibig ng kapatid pero huli na. Nasaan bang tatay niyo? Tanong ni Jacob. Ang boses ay naging malambot. Sabi po ni nanay, namatay daw po si papa nung nasa tiyan pa lang kami. Hindi po namin alam ang feelings ng may tatay. Yung maglalaro po ng basketball o kaya ay kakarga sa amin. Malungkot na saad ni Maymay. Tila may kumurot sa puso ni Jacob. Tiningnan niya ang triplets. 6 na taong gulang pa lang, pero ang dami ng pinagdaanan. Huwag kayo mag-alala. Habang andito kayo, hindi kayo malulungkot. Sir Jacob,
Bagay po kayo ni Nanay Lovely. Biglang bida ni Makmak para ibahin ang mood. Sobrang ganda po ni Nanay, parang artista. Sigurado, love at first sight kayo pag nakita niyo siya. Yee! Napailing na lang si Jacob at napahilamos sa muka. Ang dami niyo talagang nalalaman. O sige na, simulan na natin ang interview para sa trabaho niyo. Ready na po kami. Sabi ni Makmak. Ako po, magdidilig ng mga halaman nyo. Magiging best gardener po ako rito. Naman po, tagalinis ng sahig at tagapunas ng mga bintana. Dagdag ni Maymay. Ako po, mag-iigib ako ng tubig, magsisibak ng kahoy, at kumpuni ng mga sira. Hirit ni Makoy habang nagpapakitang gilas ng muscles. Nagkatinginan sina Makmak at Maymay bago sabay na tinampal ang kanilang mga noo. Makoy, may gripo rito. Hindi mo kailangang mag-igib at may stove sila. Hindi kailangan ng kahoy. Gamitin mo naman common sense mo. Huwag kang pahiya kay sir. Asar na sabi ni Maymay. Napatawa ng malakas si Jacob. Isang tunay at malutong na tawa na matagal na niyang hindi nagagawa. Hayaan niyo na si Makoy. O sige, ganito ang usapan. Ihahatid kayo ni Manang Tina sa magiging kwarto niyo. Mag-ayos muna kayo ng gamit. Pagkatapos, kakain muna kayo ng breakfast bago magtrabaho. Talaga po? May breakfast pa? Gulat na tanong ni Makmak. Oo, at tandaan niyo, saling pusa lang kayo rito. Kung napagod, magpahinga. Huwag niyo masyadong pwersahin ang sarili niyo. Maliwanag? Yes, Sir Jacob. Sabay-sabay na pagsaludo ng triplets. Habang sinusundan nila si Manang Tina, paakyat sa malawak na hagdanan, naiwan si Jacob na nakatingin sa kanila. Ang dati malamig at napakatahimik na mansyon ay biglang nagkaroon ng buhay. Hindi niya alam kung siya ba ang tumutulong sa mga bata o ang mga bata ang dumating para iligtas siya mula sa kanyang sariling katahimikan. Sa unang araw nila sa mansyon, tila ba nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay ng triplets. Ang pagtatrabaho na akala ng marami ay pabigat sa mga bata ay naging parang isang malaking laro para sa kanila. Si Maymay ay nahumaling sa paglilinis ng mansyon. Para sa kanya, ang bawat kiskis ng basahan sa madulas at mamahaling tiles ay parang magic. Mula sa malabo, maalikabok, bigla itong kumikinang na parang salamin. Gustong-gusto niyang nakikita ang sarili niyang refleksyon sa mga bintana. Tinitignan kung gaano siya kadungis, habang ang paligid naman niya ay nagiging napakalinis. Sina Makmak at Makoy naman ay naging mga munting bodyguard ng hardinero. Habang nagdidilig at nagugupit ng mga halaman, hindi sila nauubusan ng kwento. Ang hardinero, na dati ay laging tahimik at seryoso, ay hindi mapigilang mapatawa sa bawat banat ng dalawa. Kuya, dapat po yung rosas nyo ay laging kinakausap para hindi sila malungkot. Payo pa ni Makmak habang may dalang maliit na watering can. Sinubukan ni Jacob na pasabayin sila sa pagkain sa hapagkainan. Ngunit, ang triplets ay sadyang naturuan ng magandang asal ni Lovely. Dito na lang po kami sa kusina, Sir Jacob. Katulong po kami rito, kaya dapat alam po namin ang lugar namin. Magalang natanggi ni Maymay. Napailing na lang si Jacob, mahanga sa paninindigan ng mga paslit. Pagdating ng gabi, ang pagod ay napalitan ng sobrang katuwaan nang pumasok sila sa kanilang kwarto. Ang lambot ng kama natin, parang ulap, Makmak. Hiyaw ni Makoy habang tumatalon. Hoy, Makoy, magdasal naman tayo bago matulog. Maymay, ikaw na ang mag-lead. Utos ni Makmak. Sabay silang lumuhod sa tabi ng kama. Pinagdikit ang mga kamay at pumikit ng taimtim. Papa God, thank you po kasi may maayos na kaming trabaho. Thank you po
kasi ibinigay niyo sa amin si Sir Jacob. Napakabait niyo po. Para po siyang anghel na hulog ng langit. Simula ni Maymay. Sorry din po kasi nagsinungaling kami kay Nanay Lovely. Hindi po namin sinabi na katulong kami rito at kakakilala lang namin sa amo namin. Ayaw lang po naming mag-alala siya. Sana po mapatawad niyo kami. I love you, Papa God. Guardian Angel. Bantayan niyo po si Nanay sa ospital, ha? Huwag niyo po siyang pababayaan. Amen. Doon, sa gitna ng marangyang mansyon, naramdaman ng triplets ang tunay na pag-asa. Natulog silang mahimbing, bitbit ang pangarap na sa lalong madaling panahon, gagaling na ang kanilang ina. Kinabukasan, maagang maaga pa ay gising na ang tatlo. Magpupunas tayo ng mga babasaging vase at furnitures ngayon. Bilin ni Maymay habang nag-aabot ng basahan. Dapat mag-ingat, okay? Isang gasgas lang baka ma-fire tayo ni Sir Jacob. Mga bata, mag-ingat kayo riyan. Paalala ni Manang Tina ang mayordoma. Karamihan sa mga yan ay galing pa sa ibang bansa. Sobrang mahal ng mga yan. Manang Tina, kapag po ba nagalit si Sir Jacob, namamalo po ba siya sa puwet? Inosenteng tanong ni Makoy. Napahagalpak ng tawa si Manang Tina. Hindi naman, Makoy. Mabait ang senyorito. Basta wag lang kayo maglilikot. Habang nagpupunas, isang babaeng naka-uniform ang dumaan na may dalang food tray. Ate, caregiver po ba kayo? Tanong ni Makmak. Opo, caregiver ako ni Doña Estela, ang ina ni Sir Jacob. Sagot ng babae. May sakit po ba ang nanay ni Sir Jacob? Tanong ni Makoy. Ipinaliwanag ng caregiver na na-stroke ang Donya. Hindi na nakakapagsalita at nakaupo na lang sa wheelchair. Nagkatitigan ang triplets. Ang kislap sa kanilang mga mata ay napalitan ng simpatsya. Alam nila ang pakiramdam ng may mahal sa buhay na may sakit. Isang araw, nang mapansing bukas ang pinto ng silid ng Doña Estela, patagong pumasok ang triplets. Nakita nila ang matanda na nakasandal sa kama. Nakatingin lang sa kawalan. Hello po, Lola. Kami po ang triplets. Kami po ang pinaka-cute na bagong katulong dito. Bungad ni Makmak. Nagulat ang Donya. Sa loob ng 4 na taon, ang kanyang silid ay laging tahimik at puno ng amoy ng gamot. Ngayon, 3 bata ang biglang pumasok na parang mga sinag ng araw. Huwag po kayong malungkot, Lola. Nandito po kami para pasayahin kayo. Sabi ni Makmak habang umuupo sa tabi ng kama. Sasayawan at kakantahan po namin kayo para ma-enjoy niyo po ang live talent namin. Excited na sigaw ni Makmak. Nagsimula silang umindak. Si Maymay, Makmak at Makoy, sabay-sabay na iginigiling ang bewang at kinakanta ang kanilang team song na pampasigla. Ang Donya, na dati ay walang reaksyon, ay dahan-dahang nagbago ang anyo ng muka. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nang matapos ang sayaw, may hingal na lumapit si Makmak. Nag-enjoy po ba kayo, Lola? Ang matanda, sa kabila ng kanyang kondisyon, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay at nag-thumbs up. Isang milagro sa paningin ng triplets. Napatalon sila sa saya. Kinuha ni Maymay ang suklay at dahan-dahang inayos ang buhok ng matanda habang si Makoy naman ay bumubulong ng mga kwento tungkol sa kanilang asong si Kubed. Hindi nila alam, sa may pintuan, nakatayo si Jacob. Pinapanood niya ang eksena na may basang mga mata. Nakita niya ang kanyang ina, ang inang 4 na taon nang hindi tumatawa o tumutugon, na ngayon ay tila ba nagkaroon muli ng rason para mabuhay dahil sa triplets. Doon,
naintindihan ni Jacob na hindi lang pera ang kailangan ng kanyang pamilya at hindi lang trabaho ang kailangan ng triplets. Kailangan nila ang isa't isa. Pagkatapos ng 4 na taon ng katahimikan at kalungkutan, ngayon lang nakita ni Jacob ang kanyang ina na si Doña Estela, muling sumigla. Ang triplets ay naging tila mga munting physical therapist at entertainer ng matanda. Araw-araw, bago magsimula ang kanilang trabaho, sisilip muna sila sa silid ng Donya para mag-good morning at mag-alay ng isang mabilis na sayaw. Ang dating malamig na mansyon ay unti-unti nang nagiging tahanan. Sa paglipas ng mga linggo, habang mas nakikilala ni Jacob ang mga bata, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang humukay sa kanyang puso. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng simpleng awa o pagkagiliw. Minsan, kapag pinagmamasdan niya si Makmak na kumakamot sa batok o si Makoy na nakanguso, parang may kung anong lukso ng dugo siyang nararamdaman. Isang pamilyar na anino ng kanyang sariling pagkatao. Isang hapon, habang naglilinis ang triplet sa library, nakahanap si Makoy ng isang lumang album sa ilalim ng kabinet. Ate Maymay, Kuya Makmak, tignan niyo to oh! Tawag ni Makoy habang nakaturo sa isang itim at puting litrato. Medyo kahawig natin tong batang to, di ba? Kinuha ni Maymay ang litrato at tinitigan ito ng maigi sa ilalim ng liwanag. Oo nga, tignan mo yung mata niya, Makmak, parang mata mo, at yung ilong parang kay Makoy. Eksaktong pumasok si Jacob sa library. O mga bata, mukhang seryoso ang meeting niyo ah. Ano ang agenda niyo ngayon? Sir Jacob, kahawig po namin itong bata sa litrato. Diretsong sabi ni Makoy habang idinidikit ang picture frame sa kanyang pisngi. Kaano-ano niyo po ba siya? Namilog ang mga mata ni Jacob. Halos huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo nang makita ang litrato. Larawan niya yon noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, ang mismong edad ng triplets ngayon. Ang pagkakahawig ay hindi lang basta medyo. Ito ay tila ba tinitignan niya ang kanyang sariling replika sa katauhan ng 3 bata. Doon na mas lalong lumalim ang palaisipan sa isip ni Jacob. Sino ba talaga ang ina ng triplets? At bakit pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala? Desidido na siyang tapusin ang pagdududa. Nang sumapit ang Sabado, nagpresenta si Jacob na ihatid ang triplets sa ospital. Gusto kong makilala ang nanay niyo. Sabi niya na ikinatuwa naman ng mga bata. Pagdating sa ospital, bago pumasok sa ward, huminto ang triplets. Teka lang po, Sir Jacob. Bibilhan po muna namin si nanay ng paborito niyang piyaya at mga prutas sa kantin. Pwede po bang kayo muna ang mauna sa taas? Room 104 po, 2nd floor. Sabi ni Makmak. Sige Makmak, mauna na ako. Gusto ko rin siyang makausap ng pribado. Sagot ni Jacob habang hinihingal sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad sa makitid at amoy disinfektikanteng pasilyo ng ospital, bawat hakbang ni Jacob ay parang may kasamang bigat. Ang lamig ng aircon ay humahalik sa kanyang balat pero ang kanyang mga palad ay pinapawisan. Nang marating niya ang pinto ng room 104, huminga muna siya ng malalim bago ito dahan-dahang itinulak. Tinuon niya ang kanyang paningin sa kanan, sa pinakaunang kama. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakasandal, maputla, pero ang kagandahan ay hindi pa rin kumukupas sa kabila ng sakit. Waribay gumuho ang mundo ni Jacob. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Umaasang panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap.
Ang babaeng minahal niya ng buong puso bago ito biglang naglaho, 7 taon na ang nakakaraan. Lovely, ikaw ang ina ng triplets? Nanginginig na tanong ni Jacob. Sa kabilang banda, halos sumabog ang dibdib ni Lovely nang marinig ang pamilyar na baritonong boses na iyon. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pinakamasayang alaala at pinakamasakit na sugat. Umiwas ng tingin si Lovely. Pilit na itinatago ang mga luha. Pero ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Sa harap niya ay ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking akala niya ay hindi na niya muling makikita. Jacob, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Lovely. Hindi pa rin magawang tumingin ng diretso. Humakbang palapit si Jacob. Bawat salita ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lovely, umamin ka sa akin. 7 taon kang nawala ng walang paalam. At ngayon, nakita ko ang sarili ko sa mukha ni na Makmak, Maymay at Makoy. Huminto si Jacob sa tapat ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Lovely, mga anak ko ba sila? Mga anak ba natin ng triplets? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila ba sumisigaw ng katotohanan. Ang sagot na matagal nang itinago ni Lovely ay handa na bang lumabas. Umuli siyang lalayo para protektahan ang kanyang mga anak mula sa mundong minsan na siyang sinaktan. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas mula nang huling mahawakan ni Jacob ang kamay ni Lovely. At 6 na taon na rin ang triplets. Isang timeline na hindi kailanman magsisinungaling. Anong triplets? Anong pinagsasabi mo? Saka, ano ba ang ginagawa mo rito? May pasyente ka rin bang dinadalaw? Sunod-sunod na tanong ni Lovely. Pilit niyang pinapatigas ang kanyang boses at umaasang malulusutan niya ang titig ni Jacob. Ayaw niyang malaman ng lalaki ang totoo. Takot siya na kapag nalaman ni Jacob na siya ang ama, baka pati ang mga anak niya ay agawin sa kanya ng mayamang pamilya nito. Sumama ako sa kanila dahil amo nila ako. Lovely, katulong ko ang sarili kong mga anak. Emosyonal na sigaw ni Jacob. Ang boses niya ay basag na basag. Nagpapakahirap silang maglinis ng mansyon para lang may maipambayad sa operasyon mo. At habang tumatagal na kasama ko sila, unti-unti kong nararamdaman yung lukso ng dugo na hindi ko maipaliwanag. Lovely, hindi ako bulag. Mga anak ko sila, hindi ba? Ano? Katulong? Natigil si Lovely. Nanlambot ang kanyang puso nang malaman ang sakripisyo ng kanyang mga munting anghel. Mabilis na lumapit si Jacob at hinawakan ang magkabilang braso ni Lovely. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lovely, nawasak ang mundo ko nang bigla mo akong iwan nang walang paliwanag. Akala ko may nagawa akong mali. Pero ngayon, alam kong ako ang ama ng mga batang yun. Sa gitna ng kanilang pag-iiyakan, biglang bumukas ang pinto. Nanay, Sir Jacob, nandito na po kami. Bungad ni Makmak, dala ang supot ng piyaya at mga prutas. Natigilan ng triplets. Nakita nila ang kanilang amo na nakahawak sa kanilang ina at pareho itong basang-basa ang mukha sa luha. Nanay, Sir Jacob, bakit po kayo umiiyak? May nagbabalat po ba rito ng sibuyas? Inosenteng tanong ni Makoy habang lumalapit. Mga anak, lumabas muna kayo, pakiusap. Utos ni Lovely. Pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero nanay… Ano ba, Makmak? Huwag nang makulit! Lumabas muna kayo!
Pasigaw na ang boses ni Lovely dahil sa sobrang tensyon. Matamlay na sumunod ang tatlo, hila-hila ang isa't isa palabas ng silid. Bakas ang kalituhan sa kanilang mga muka. Nang masiguro ni Lovely na sarado na ang pinto, hinarap niya si Jacob nang may kasamang puot. Mawalang galang na, Jacob. Pero maihahalin tulad sa isang dyablo ang mga magulang mo. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano kami sinugod ni na Doña Estela at Don Lucio sa probinsya. Kulang na lang ay kuyugin kami ng mga tauhan niyo para lang layuan kita. Anong sinasabi mo? Sinugod? Gulong-gulo si Jacob. Nagmamaang-maangan ka pa talaga? Alam mo ang pangahamak na ginawa nila sa amin ni Inay. At ikaw, nasan ka noon? Wala ka sa tabi ko dahil may bago ka na ring babae. Di ba? Si Faith. Pinagpalit mo ako dahil hindi ako kasing yaman niyo. Maniwala ka sa akin, Lovely. Wala akong alam sa panunugod na yan. Wala ako sa tabi mo noon dahil ipinag-utos ni Papa na bantayan ko ang kapatid ko na may malalang sakit. Ipinagbawal nilang ipagsabi yun kahit kanino. At si Faith, pumayag lang ako sa arranged marriage dahil iniwan mo ako ng walang dahilan. Wala kaming pagmamahal sa isa't isa. Sinungaling! Hindi na ako ang utu-utong Lovely na nakilala mo noon. Lovely, tumingin ka sa akin. Hinugot ni Jacob ang kwintas na nakatago sa loob ng kanyang polo. Isang simpleng kwintas na gawa sa mga buto at tali. Nakikita mo ba to? Hindi ko to hinubad sa loob ng 6 na taon. Ikaw ang gumawa nito para sa akin, di ba? Kung hindi kita mahal, bakit ko to itatago? Kung may iba akong babae, bakit ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko hanggang ngayon? Natigilan si Lovely. Ang kanyang galit ay unti-unting tinunaw ng katotohanang nasa harap nito. Pero sapat na ba ang isang kwintas para mabura ang 6 na taon ng pagdurusa at pagtatago? Ang kanina'y matigas at tila pader na puso ni Lovely ay unti-unti nang lumalambot. Habang nakaluhod sa kanyang harapan si Jacob, hawak ang lumang kwintas na gawa sa buto at tali, tila ba bumalik ang lahat ng tamis ng kanilang nakaraan sa probinsya. Ang mga haplos, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, at ang pagmamahal na akala niya ay kinalimutan na ng lalaki, nandito pa rin, buhay na buhay. Hindi na nakapagtataka kung maniwala siya rito ng ganoon kabilis. Kabisado ni Lovely ang bawat kislap ng mata ni Jacob. Alam niyang ang lalaking ito, sa kabila ng yaman ng pamilya nito, ang tanging may pinakamabuting puso na nakilala niya. Kung ganon, baka na lang pala yun ng mga magulang mo upang layuan kita. Hikbi ni Lovely. Jacob, nagtago kami ng inay noon dito sa Maynila dahil masyado na kaming tinatakot. Pati ang triplets ay inilayo ko sa'yo. Lumaki silang walang ama. Pinalaki ko silang mag-isa, lalo na nang sumakabilang buhay si inay. Pinunasan ni Jacob ang mga luha sa pisngi ni Lovely gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi pa huli ang lahat, Lovely. Aayusin natin ang lahat. Bubuuin natin ang ating pamilya. May katuwang ka na sa pagpapalaki sa triplets. Nandito na ako. Wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Niyakap ng mahigpit ni Jacob si Lovely. At sa pagkakatawang ito, hindi na nag-alinlangan ang babae. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ninanamnamang amoy at init na 6 na taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Kung nakinig lang sana ako sa isinisigaw ng puso ko noon na hindi mo ako kayang pagtaksilan, hindi sana tayo nagkahiwalay ng matagal. Bulong ni Lovely. Ang ibang mga pasyente sa loob ng ward ay hindi na rin napigilang mapaluha at matameme. Ang muling pagkikita ng dalawa ay parang isang eksena sa pelikula. Puno ng pagsisisi, pero mas puno ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang sandali,
Humiwalay si Jacob sa yakap at masayang tinawag ang mga bata na kanina pa nakasilip sa pinto. Excited na siyang tawaging tatay. Makmak, Maymay, Makoy, pasok kayo. Mayayakap niyo na ngayon ang tatay niyo. Nandito na siya. Masayang anunsyo ni Lovely habang pumapatak pa rin ang luha ng katuwaan. Po, nandito po ang multo ni tatay. Agarang sagot ni Makmak na ang mga mata ay palipat-lipat sa paligid-ligid. Kaya pala kanina pa naninindig ang balahibo ko eh. Nagmumulto pala si tatay. Gatong pa ni Makoy na tila natatakot na ewan. Sadyang tumatak na kasi sa isip nila na patay na ang kanilang ama. Gaya ng kwento ni Lovely noon para hindi na sila maghanap. Natawa ng mahina si Lovely sa gitna ng iyak. Mga anak, halik kayo. Lumapit kayo kay nanay. Lumapit ang triplets. Nakahawak pa sa laylayan ng damit ng isa't isa. Mga anak, hindi totoong patay ang tatay niyo. Buhay na buhay siya. At nandito siya ngayon. Pagtatapat ni Lovely. Patawarin niyo si nanay kung nagsinungaling ako. Akala ko kasi ay kinalimutan na niya tayo. Pero mga anak, maaari niyo bang yakapin ng mahigpit si Jacob? Nanay, ba't naman po namin yayakapin si Sir Jacob? Tanong ni Maymay na halatang naguguluhan pa rin. Dahil siyang tunay niyong ama, Makmak, Maymay, Makoy. Si Jacob, ang tatay niyo. Tatay? Tatay po namin si Sir Jacob? Sabay-sabay na tanong nila habang nanlalaki ang mga mata. Oo mga bata. Totoo ang sinasabi ng mama niyo. Sabi ni Jacob na muling lumuhod para mapantayan ang taas ng mga bata. Halik kayo rito. Gustong-gusto ko na kayong mayakap bilang tatay niyo. Hindi mapigilan ni Jacob ang hagulgol. Ito ang unang beses na makita ng triplets na ganoon kaemosyonal ang kanilang amo. Nakita nila ang katapatan sa kanyang mga mata. Hindi ito acting, hindi ito biro. Sir Jacob, ikaw po pala ang tatay namin. Sigaw ni Makmak. Siya ang unang tumakbo at sumubsob sa dibdib ni Jacob. Sumunod na rin sina Maymay at Makoy. Bagamat hindi pa nagsisink in ang lahat, naramdaman nila ang init ng bisig na matagal na nilang hinanap. Ang apat ay nagyakapan sa gitna ng silid. Habang si Lovely ay nakamasid. Bitbit ang pasasalamat na sa wakas, ang kanyang mga anak ay hindi na estranghero sa sarili nilang ama. Sa loob ng mainit na bisig ni Jacob, naramdaman ng triplets ang kalinga na matagal na nilang ipinagdarasal. Ang init ng yakap na iyon ay hindi lang basta pisikal. Tila ba ipinapaalala nito sa kanila na ang dugong nananalaytay sa kanilang ugat ay nagmula sa lalaking kahapon lang ay amo ang tawag nila, pero ngayon ay tatay na. Marami pong salamat, Lord. Buhay pa lang tatay namin. Sabay-sabay na pasalamat ng triplets, habang hindi matanggal ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jacob. Siya na ang sumagot sa lahat ng gastusin sa operasyon ni Lovely. Hindi siya umalis sa tabi ng babae. Kasama ang triplets, nagmistulang tahanan nila ang silid sa ospital. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang operasyon. Tuluyan nang natanggal ang mga bukol sa kidney ni Lovely. Ang takot na mawalan ng ina ay napalitan ng katiyakan na magsasama-sama na silang muli. Ngayon, nasa loob na sila ng kotse sa parking lot ng ospital. Sa front seat, magkatabi sina Jacob at Lovely, habang sa likod naman ay masayang naglalaro ang triplets ng mga bagong toys na binili ng kanilang ama. Hindi ba magagalit ang mama mo sa akin, Jacob?
Nag-aalalang tanong ni Lovely habang nakatingin sa labas. Kinamumuhian niya ako dahil anak lang ako ng tindera ng tuyo. Mababang uri lang ako para sa kanila. Ano kaya ang gagawin niya ngayong bumalik ako at sa mansyon niyo pa kami tutuloy? Marahang kinuha ni Jacob ang kamay ni Lovely at matamis itong hinalikan. Lovely, wala ka nang dapat ipag-alala. Ako na ang masusunod ngayon. 4 na taon na mula nang ma-stroke si Mama. Hindi na siya nakakapagsalita at kalahati ng katawan niya ay paralisado na. Pero alam mo ba, kitang-kita ko sa mga mata niya na masaya siya kapag kasama ang triplets. Napalaki mo sila ng tama, Lovely. Proud na proud ako sa'yo. Tipid na ngumiti si Lovely. Pero may isa pang bumabagabag sa kanya. Paano ang asawa mo, si Faith? Kahit may iba siyang kinakasama sa ibang bansa, kasal pa rin kayo sa papel. Kasalanan pa rin sa mata ng Diyos at ng batas ang pagsasama natin. Magpa-file ako ng annulment, Lovely. Seryosong sagot ni Jacob. Si Faith na rin ang may gusto nito dahil may sarili na siyang buhay doon. Konting panahon na lang. Mawawalan na ng bisa ang kasal namin. Haharapin natin ang lahat ng tama. Paano si Don Lucio, ang papa mo? Kapag nalaman niyang nandito kami, baka kasuhan niya ako. Huling hirit ni Lovely. Hinawi ni Jacob ang buhok ni Lovely. Masyadong abala si Papa sa mga negosyo niya sa abroad. Ginamit lang nila ako noon para sa business merger ni na Faith. Wala na silang pakialam sa buhay ko rito. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga ay tayo. Napanatag na rin sa wakas ang loob ni Lovely. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jacob hanggang sa makatulog siya habang dahan-dahang nagmamaneho ang lalaki. Paminsan-minsan, sumisilip si Jacob sa rearview mirror at napapangiti kapag nakikitang mahimbing din ang tulog ng triplets. Pagdating sa mansyon sa Maynila, inalalayan ni Jacob si Lovely pababa. Dahan-dahan lang. Baka bumuka ang tahi mo. Salamat, Jacob. Salamat sa lahat. Bulong ni Lovely. Makmak, anak. Dalhin mo na nga ang mga kapatid mo sa loob. Samahan niyo ang Lola Estela niyo sa sala. Siguradong miss na miss niya na kayo. Utos ni Jacob. Pagpasok sa loob, namangha si Lovely sa laki ng mansyon. Mas malaki pa pala ito kaysa sa probinsya, Jacob. Dito natin bubuuin ang mga pangarap natin. Sagot ng lalaki. Dinala nila si Lovely sa harap ni Doña Estela. Mama, si Lovely po at ang triplets. Mga anak namin sila. Sila ang mga tunay ninyong apo. Pakilala ni Jacob. Isa-isang nagmano ang mga bata sa Donya. Lumapit din si Lovely at humalik sa kamay ng matanda. Mano po, Mama. Pinapatawad ko na po kayo sa lahat ng nangyari noon. Ang mahalaga po ay nandito na kami. Sa gitna ng kanyang paralysis, dahan-dahang itinaas ni Doña Estela ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang likod ni Lovely. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Tanda ng pagsisisi at kagalakan. Yay! One big happy family na tayo! May tatay, may nanay, may lola at may malaking bahay. Masayang sigaw ni Makoy. Tara po, group hug! Aya ni Maymay. Nagyakapan ng lahat sa gitna ng sala. Sa sandaling iyon, wala nang bakas ng amo at katulong. Ang tanging natira ay isang pamilyang nahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo at tila ba bumalik na ang sigla ng buong mansyon. Dahil tuluyan na ring bumalik ang lakas ni Lovely, naging abala ang pamilya sa paggawa ng mga bagong alaala. Kahit saan ay dinadala ni Jacob ang mga bata mula sa makukulay na theme parks at amusement parks, hanggang sa preskong simoy ng hangin sa beach at sasaya ng circus.
Gusto ni Jacob na bawiin ang 6 na taon na hindi niya nakasama ang mga anak. Gusto niyang maranasan nila ang lahat ng saya ng pagkabata. Si Lovely naman ay hindi rin nawawala ng atensyon. Malimit siyang i-date ni Jacob sa mga romantikong restaurant at tahimik na parke. Doon, para silang mga teenager na muling nahuhulog sa isa't isa, malayo sa mga mata ng mapanghusgang mundo. Isang gabi, habang nag-aayos si Lovely sa kanilang silid, dahan-dahang lumapit si Jacob at niyakap siya mula sa likod. Lovely, ang bango naman ng napakaganda kong girlfriend. Nakaka-addict itong amoy mo. Promise. Malambing na bulong ni Jacob, sabay pilyong halik sa makinis na leeg ng babae. Jacob, ano ba? Nakakakiliti ang balbas mo. Natatawang saway ni Lovely pero hindi siya lumalayo. Mas idiniin pa ni Jacob ang kanyang mga halik. Tila ba nauuhaw sa pagmamahal ng babae. Pinaharap niya si Lovely at ipinasandal sa pader saka siniil ng isang mapusok at matamis na halik. Nadarama nila ang init ng katawan ng isa't isa at hindi mapigilan ni Lovely na tumugon. Ngunit sa gitna ng init ng sandali, naramdaman ni Lovely ang lamig ng pader sa kanyang likod. Isang paalala ng realidad. Mahina niyang itinulak ang dibdib ni Jacob. Jacob, gusto ko rin to, pero hindi pwede. Habol hiningang sabi ni Lovely. Walang dapat mangyari sa atin hanggat hindi pa nawawalan ng bisa ang kasal niyo ni Faith. Kung gagawin natin to, makakagawa tayo ng isang mabigat na kasalanan sa mata ng Diyos at ng batas. Ayokong maging kabit sa paningin ng iba. Natigilan si Jacob at dahan-dahang lumayo. I'm so sorry, Lovely. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Sobrang mahal lang talaga kita. Ayos lang. Basta ba, wag mo nang ulitin nang wala pa tayo sa tamang panahon, ah? Pangangaral ni Lovely. Tumango ang lalaki. Bakas ang respeto sa kanyang mga mata. Sige, sa kwarto muna ako ng mga bata matutulog. Binabangungot daw kasi sila nitong mga nakaraang gabi. Okay, pero isang huling kiss naman muna para makatulog ako ng mahimbing. Hirit ni Jacob na parang bata. Napailing na lang si Lovely, tinalikan siya ng mabilis bago lumabas. Kinabukasan, maagang nag-ayos si Jacob. Saan ka pupunta? Mukhang napaka-importante naman yata ng alis mo. Tanong ni Lovely habang tinutulungan itong iboton ang polo. Magkikita kami ng abogado ko para ayusin ang annulment namin ni Faith. Sagot ni Jacob. Sa tingin mo ba, Jacob, wala nang tututol sa atin gaya ng dati? Tanong ni Lovely habang itinatali ang pulang necktie sa lalaki. Hinawakan ni Jacob ang mga kamay ni Lovely. Maaaring meron, pero pareho na tayong matatag ngayon. Nahubog na tayo ng nakaraan. Hinding-hindi na tayo magpapalinlang. Sa isang cafe, naging maayos ang pag-uusap ni Jacob at ng kanyang abogado. Inihanda na ng lahat ng papeles at filing fees. Ang lahat ng ito ay ginagawa ni Jacob ng palihim mula sa kanyang ama na si Don Lucio at sa kanyang kuya na nasa abroad. Pag-uwi ni Jacob, sinalubong siya ng malakas na hiyaw ng triplets. Yay! Nandito na si tatay! Dala ni Jacob ang 3 box ng donuts na agad pinagkaguluhan ng mga bata. Mabuti at nandito ka na, Jacob. Salubong ni Lovely habang kinukuha ang kanyang coat. Kumusta ang lakad mo? Maayos, Lovely. Bukas ay ipapadala na ang mga papeles kay Faith. Handa siyang makipagtulungan dahil gusto rin niyang maging malaya. Nakangiting balita ni Jacob. Nabunutan ng tinik sa lalamunan si Lovely. Mabuti naman. Nga pala, nagluto ako ng paborito mong adobo sa gata. Hinintay ka namin para sabay-sabay tayong kumain. Masyadong late na, Lovely. Sana ay nauna na kayo. Sabi ni Jacob. Busog pa ako galing cafe. Hindi pwede, Jacob.
Dapat ay kumpleto ang pamilya sa hapag. Hindi pwedeng may kulang. Giit ni Lovely. Napangiti si Jacob. Ganoon ba? Nasanay na kasi akong kumain mag-isa simula bata pa. Kanya-kanya kami noon ni na Papa. Ang dami talagang nabago sa buhay ko simula nang dumating kayo ng triplets. Nagkaroon ng kulay at katuturan ng lahat. Niyakap ni Jacob ang bewang ni Lovely. Namana nila ang kabaitan sa akin, di ba? At sa'yo naman ang pagiging makulit at matigas ang ulo. Sus, tara na nga sa hapag at baka lumamig pa ang pagkain. Biro ni Lovely. Bago kumain, hindi nila nakakalimutan magdasal at magpasalamat. Ang mansyong dati ay puno ng katahimikan at formalidad ay puno na ngayon ng tawanan at pagmamahalan. Tuwing linggo, sama-sama rin silang nagsisimba. Bitbit ang isang dalangin na sana ay tuluyan ng maging legal ang kanilang pagsasama para wala nang makapaghihiwalay pa sa kanila. Lumipas ang isang taon na puno ng pag-asa. Sa wakas, ang legal na gapos ni na Jacob at Faith ay tuluyan nang naputol. Abote nga ang ngiti ni Jacob nang iwagayway niya ang mga papeles sa harap ni na Lovely at ng triplets. Annulled na kami, Lovely. Legal na ang pagsasama natin. Magiging isang buong pamilya na tayo. Sigaw ni Jacob. Nagyakapan ng lahat, punong-puno ng katawaan. Plano na ni Jacob na ipakasal ang sarili sa huwes para madala na ang triplets sa kanyang apelyido bago pa sila humarap sa dambana ng simbahan. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang malakas na tunog ng baston ang umalingaw-ngaw sa maramol na sahig ng mansyon. Ang kapal ng mukha mong gumawa ng sariling desisyon, Jacob! Isang baritonong boses ang nagpatigil sa mundo ng lahat. Si Don Lucio. Talagang kinalaban mo ang sarili mong ama para sa isang hamak na hampas lupa? Pwe! Kahihiyan ka sa pamilya! Galit na galit ang Don. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay mas pinili ang pag-ibig kaysa milyong-milyong negosyo. Ginawa mo ng bahay-ampunan ang mansyon ko! Wala ka ng silbi sa negosyo! Nagdagdag ka pa ng mga palamunin! Nangatog ang mga tuhod ng triplet sa takot. Agad silang niyakap ni Lovely, habang si Jacob naman ay tumayo sa pagitan nila at ng kanyang ama. Papa, kumalma kayo. Tinatakot niyo ang mga bata. Mahinang sabi ni Jacob. Pilit na nagtitimpi. Wala kang karapatang utusan ako. Kung ganyan lang din ang gusto mo, lumayas kayo rito. Mamalasin lang ang mga negosyo ko sa inyo. Buliyaw ni Don Lucio. Papa, anak mo ko. Mga apo mo sila. Sagot ni Jacob. Pero tila bato ang puso ng matanda. Wala akong pakialam. Buti sana kung mga ginto ang mga yan. Dumura pa ang Don bago sila talikuran. Sa sandaling iyon, alam ni Jacob na wala na siyang ama sa mansyong iyon. Tama na po! Matapang na sabat ni Lovely. Kung ayaw niyo sa amin, aalis kami. Mabubuhay kami nang hindi umaasa sa yaman niyo. Doon na nagpasya ang pamilya. Iniwan nila ang karangyaan ng Maynila at bumalik sa probinsya ni Lovely. Doon, namuhay sila sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Malayo sa aircon, malayo sa mga mamahaling sasakyan, pero napakalapit sa katahimikan. Nanay, nandiyan na po si tatay! Sigaw ni McCoy habang nakatingin sa dagat. Mula sa kalayuan, dahan-dahang dumaong ang maliit na bangka ni Jacob. Ang dating senyorito na laging nakakot at tie, ngayon ay sanay na sa pangingisda at pangongopra. Ang dami mong huli, tatay! Namamanghang sabi ni Makmak, habang tinutulungan ng ama na ibaba ang mga balde ng isda. Ang tataba ng mga isda, parang mga mata ni Makoy. Biro ni Maymay. Tatay oh, si Ate Maymay naman. Reklamo ni Makoy na ikinatawa lang ni Jacob.
Kahit pagod mula sa maghapong paglaot, ang makita ang kanyang mga anak na masigla at malusog ay sapat na para sa kanya. Ang galing talaga mangisda ng asawa ko. Puri ni Lovely habang pinupunasan ng pawis ni Jacob. Siyempre, sa gwapo kong to, pati isda ay nauhumaling sa akin. Pilyong sagot ni Jacob sabay halik sa leeg ni Lovely. Ano ba, Jacob? Makikita tayo ng mga bata. Suway ni Lovely, pero hindi niya maitago ang kilig. Nanay, tatay, anong ginagawa nyo? Tanong ng mausisang si Makoy. Wala anak. Inaasar ko lang ang nanay niyo. Palusot ni Jacob habang kinikindata ng asawa. Nagtulungan ng lahat sa paghahanda ng tanghalian. Nag-ihaw si Jacob ng bangus habang nagprito naman ng tilapia si Lovely. Ang triplets naman ay abala sa paggawa ng sausawan. Sibuyas, kamatis, sili at kalamansi. Dahan-dahan sa pagkain. Baka matinik kayo. Paalala ni Jacob habang pinapanood ang triplets na sarap sa pagkain gamit ang kanilang mga kamay. Ang sarap po ng isda, tatay. Ang bait talaga ni Lord. Palagi tayong may biyaya. Sabi ni Makoy. Hinaplos ni Jacob ang ulo ng kanyang mga anak. Kahit kaunti o marami ang huli, biyaya pa rin yon. Palagi tayong magpapasalamat dahil binuo niya ang pamilya natin. Kahit simple lang ang buhay natin ngayon, ang mahalaga ay magkakasama tayo at may pagkain sa hapag 3 beses sa isang araw. Sa munting kubong iyon sa tabi ng dagat, nahanap ni Jacob ang kapayapaang hindi naibigay sa kanya ng bilyong-bilyong piso. Sa wakas, ang triplets ay hindi na mga estrangherong katulong, kundi mga munting prinsipe at prinsesa sa sarili nilang payak na kaharian. Lumipas ang panahon sa payak na baybayin ng probinsya. Doon, ang bawat umaga nina Jacob at Lovely ay nagsisimula sa panalangin at pasasalamat. Ang triplets ay lumaking may takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa. Bagamat simple ang kanilang pamumuhay, ang bawat sulok ng kanilang munting kubo ay punong-puno ng halakhak na hindi mabibili ng anumang salapi. Ngunit isang araw, isang balita mula sa Maynila ang yumanig sa kanilang katahimikan. Naaksidente ang sasakyan ni Don Lucio at kasalukuyan itong nasa kritikal na kondisyon. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng matanda, hindi mapakali ang triplets. Ang mga batang paslit, sa kanilang murang isipan, ay nagpumilit na bisitahin ang kanilang lolo. Nanay, tatay, gusto po naming makita si Lolo Lucio. Baka po kailangan niya ng tulong. Pakiusap ni Makmak habang hawak ang kamay ng mga kapatid. Wala namang nagawa sina Lovely, kundi pagbigyan ang mga ito. Pagdating sa ospital, bumungad sa kanila ang isang matandang tila na lanta. Wala na ang bagsik sa mga mata ni Don Lucio. Sa loob ng maraming araw, ang triplets ang naging katuwang ng mga nurse. Sila ang nag-aabot ng tubig, nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa dagat, at nagdarasal sa tabi ng kama ng kanilang lolo. Sadyang ang mga bata ay hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Sa bawat haplos ng maliliit na kamay ng triplets, unti-unting natunaw ang yelo sa puso ni Don Lucio. Natunghayan niya kung paano naging mabuti ang mga apo na dati ay itinuring niyang hampas lupa. Isang hapon, habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ng matanda, hiniling niyang makausap sina Jacob at Lovely. Sana ay mapatawad niyo ako, Jacob, Lovely. Lalo na kayo mga apo ko. Garalgal ang boses na saad ni Don Lucio. Pinagkaitan ko kayo at naging masama ako sa inyo dahil sa silaw ng pera. Pero nagawa niyo pa rin akong alagaan ngayong wala na akong lakas. Nanghihina man ay halos bakas ang sinseridad sa mga mata ng Don.
Lumapit ang triplets at sabay-sabay siyang niyakap. Okay lang po yun, Lolo. Kahit ano po ang mangyari, Lolo pa rin namin kayo. Masayang sabi ni McCoy. Ngayon ko lang nalaman na mas mahalaga pa rin ang magkaroon ng masaya at buong pamilya kaysa milyong-milyong salapi. Mas masarap pala sa pakiramdamang mahalin kaysa ang katakutan. Napangiti si Jacob habang mahigpit na niyayakap si Lovely. Napakaswerte natin sa mga anak natin, Lovely. Sila ang nagturo sa atin kung paano tunay na magpatawad. Matapos ang pagbabati, tila bumukas ang pinto ng langit para sa pamilya. Hindi nagtagal ay naganap ang pinakahihintay ng lahat. Ang engranding kasal ni na Jacob at Lovely sa simbahan. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier at sa gitna ng mga sariwang bulaklak, naglakad si Lovely suot ang kanyang puting belo. Ang triplets, na ngayon ay mga munting ginoo at dalaga, ang nagsilbing ring bearers at flower girl. Naging memorable ang bawat eksena. Nang magpalitan ng sumpaan sina Jacob at Lovely, walang mata ang nanatiling tuyo. Ipinangako nila sa harap ng Diyos na wala nang makakapaghiwalay sa kanila, maging ang yaman o ang hirap. Ang kanilang tahanan ay lalo pang umingay at sumaya nang madagdagan ang triplets ng 2 pang nakababatang kapatid. Mula sa 3, naging 5 na ang kanilang mga anghel. Upang matiyak ang kinabukasan ng kanyang malaking pamilya, muling pumasok si Jacob sa business world. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Business partner niya na si Lovely. At sa kanilang pagtutulungan ay mabilis na lumago ang kanilang itinatag na clothing line. Isang brand na kumakatawan sa tatag at ganda ng kanilang kwento. Ang mundo ay naging malupit kina Lovely, Jacob at triplets sa simula. Dumaan sila sa matinding unos, pangungutya at paghihiwalay. Ngunit dahil sa kanilang kabutihan, pananampalataya at lakas ng loob na lumaban, narating nila ang rurok ng tunay na kaligayahan. Sa huling pahina ng kanilang kwento, hindi na sila ang amo at katulong ng nakaraan. Sila na ang pamilyang pinagtibay ng pag-ibig. Isang pag-ibig na walang hanggan at hindi kailanman magmamaliw.